Bakit dapat kang mag-abroad? Hello mga kabayan, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Sa mga hindi pa po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Lelji Padulina. Dati po akong service crew at ngayon po ay isa ng OFW. At ang trabaho ko po dito ay isang waiter. So yun guys, may pag-uusapan na naman tayo dito na panibagong kapupulutan ninyo ng aral at makakapag-motivate sa inyo at makakapagbigay pag-asa bilang isang service crew ay hangad ko rin na maging isa kayong OFW. Sa may mga pangarap na gusto mag-abroad, ay gusto ko pong makatulong sa inyo. At sana ay samahan nyo ako sa ating mga pang-araw-araw na vlog. Ayan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng subscribe para lagi kayong updated sa ating mga ilalabas na video. So ngayon guys, ay ang pag-uusapan natin ay bakit dapat kang mag-abroad. Ayan. So number 1, dahil mahirap ang buhay sa Pinas, maliit ang sahod ng mga ordinaryong manggagawa. Ayan. Katulad ko po dati, na isa po ako dating service crew sa Jollibee at Mang Inasal. Ayan. 7 years po tayong service crew dyan sa fast food, no? At hindi po talaga nagkakasya yung ating kinikita. Partida na po yun. Binata pa po ako noon. Kasi po, nagbabayad po tayo ng renta sa bahay, nagbabayad po tayo ng tubig, kuryente, etc. Tapos, syempre, hindi pa tayo libre pakain, no? So, doon lang po talaga napupunta lahat ng ating kinikita bilang isang empleyado dyan sa Pilipinas. So, ang sahod lang po natin doon is minsan 6,000, minsan 5,000, depende po kung kayo ay tatanggalan ng overtime at kung ikaw ay 7 hours or 6 hours lang kasi ganyan po ang bigayan sa mga fast food. So, wala po talagang natitira sa atin, no? Kaya, kabayan, kung ikaw ay isa rin sa nangungupahan ng bahay, nagbabayad ng tubig, kuryente, dumadayo sa Maynila, at ikaw naman ay meron ng experience, ay mas mabuti pang dapat kang mag-abroad. Total naman, iniwan mo na rin yung iyong pamilya sa kung ikaw man ay galing probinsya, nakipagsapal lang sa Maynila, nagkaroon ng experience, subukan mo naman na baguhin ang iyong journey, ang iyong status sa buhay. Subukan mo din naman na mag-abroad. Baka dito yung talagang makakapagbigay sa iyo ng mas magandang oportunidad. At baka mabago pa ang iyong buhay kapag ikaw ay nag-abroad. Kasi dito po mga kabayan, dito sa bansang Saudi, dito po ay free ang accommodation, free ang tubig, free foods, free transpo. So halos wala ka na pong gagastusin. Yan po ang kagandahan dito. Tapos free din po ang wifi. Ayan. So yung sahod mo na darating sa iyo ay pwede mong itabi, pwede mong hindi gastusin, at kung ikaw ay may pamilya na, isisend mo lang sa family mo. Ayan, ganun po yung mangyayari, no? Kasi ang kagandahan dito sa abroad na napuntahan namin dito sa Saudi is free accommodation. Ayan, napakaganda po niyan. Malaki pong tipid sa atin yan. Free ang wifi, free ang electricity, free ang tubig. Ayan, meron po kami ditong tagalaba. Ayan, may laundry shop dito na dadalhin mo lang yung damit mo at sila na yung maglalaba ng iyong mga damit. So, hindi mo na kailangan pang gumastos. Siguro, kagastusin mo lang kung ikaw ay mahilig kumain ng katulad ng mga biskwit, mga chicherya. So, yun. Yun lang po yung gagastusin mo. Kaya napakalaki ng advantage, no? At malaki yung katipiran kaysa dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya kung ikaw po ay nangangarap na mag-abroad at gusto mo rin na subukan kung ano ba talaga yung pagkakaiba ng nagtatrabaho sa Pilipinas at nagtatrabaho dito, ay mas maganda pong subukan nyo para malaman nyo din naman kung ano ba yung pagkakaiba ng nagtatrabaho sa Pilipinas at nagtatrabaho dito sa ibang bansa, no? At galingan nyo na lang din po na humawak ng pera, huwag palaging padala, lalo na kapag yung mga humihingi sa'yo, yung mga wala namang naiambag sa'yo. So, hindi naman masama pong magbigay sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kung sila ay nakatulong sa inyo, no? Pero kung hindi naman, hindi ka inalalayan, hindi ka tinulungan na makakapag-apply, lalo-lalo nung nangangailangan ka, ay pwede ka naman tumanggi kahit na paano, lalo-lalo na kung ikaw ay mayroong pinag-iipunan. Ayan. Ang gawin nyo lang po kapag kayo nakapag-abroad na, mag-ipon kayo ng mag-ipon,
para kung sakali man na gusto niyo na mag for good sa Pilipinas, is meron po kayong magamit na pang business. Kayo na yung magiging boss sa sarili ninyong negosyo. Ayan, yan po yung kagandahan, no? Kaya tayo mga OFW na nandito sa Middle East, ayan, tuloy lang po, laban lang po tayo. At sa mga aspiring service crew na nangangarap din na maging OFW, nangangarap din na makahanap sila ng trabaho dito sa abroad, so subukan nyo po. Ang pinakamaganda po kasi dito sa bansang Saudi is hindi mahigpit yung mga medical. Kumbaga, mabilis lang yung proseso ng pag-a-apply. At mabilis ka lang din makaalis, lalo na kung ikaw ay walang pending sa medical. Ayan, yan po yung pinakamaganda dito. At sana itong video na to ay nakatulong sa inyo. At kung kayo po ay may mga katanungan pa, ay maaari bang mag-comment kayo sa baba para masagot po natin yan next vlog. At syempre, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay maaari bang humingi ng subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga ilalabas na video. Thank you for watching guys, and God bless sa inyong lahat.